Grabe 'to mga tol, oh, 'no? 12,000 na ektarya daw ng ating bahura, 'no? Sa West Philippine Sea sira na dahil sa mga illegal na aktibidad. Ayon sa CCC, ano ba yung CCC? 'Di ba? Grabe. Ay nako, papaano kaya 'to mapapakinabangan pa ng mga future generation natin kung, ngayon ay hindi natin maprotektahan mga kapatid 'no? Eto ngayon nalalaman natin 'no, hindi natin alam mga tol siguro sa loob ng 6 na taon ni Digong na hindi siya hindi siya nagpatrol dito sa West Philippine Sea kasi in-order niya daw dati mga tol, sabi ng isang professor, nag-order daw si Digong na 'wag na magpatrol ang PCG at Navy sa West Philippine Sea. 'Di ba? O kaya nga ngayon hinahamon niya si PBBM na, "Sige mag-patrol ka." O siguro o yung panahong walang Pilipinas na nagpapatrol sa West Philippine Sea, malamang wala tayong alam diyan, ayun, sinisira yung mga bahura natin mga tol. Well, anyway, mula sa PTV Philippines panoorin natin 'to. Bago natin 'to simulan, 'wag mong kalimutan mag-subscribe, Click mo na rin ang notification bell at paki-like na rin po ang ating reaction video mga kapatid. Maraming maraming salamat. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, patuloy na lumalawak ang nasisira nating mga bahura dahil sa iligal na aktibidad ng mga dayuhan. Ayon sa Climate Change Commission, hindi lang Pilipinas ang maaapektuhan kung hindi ito mapipigilan, kundi maging ang iba pang mga bansa. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Grabe 'no? Yung ating, bahura nasa loob ng exclusive economic zone. Kaya nga exclusive, dapat tayo lang ang may karapatan diyan pero sinisira ng mga dayuhan. Naomi, aabot na sa 12,000 hektarya ang Grabe. pinsala sa West Philippine Sea, dulot umano ng panghihimasok ng China sa ating teritoryo. Tindi ng China mga tol 'no? Grabe, iiwan sa ating sira-sira ang West Philippine Sea mga tol. At iba pang ilegal na aktibidad rito. Ang ilegal na pagtatayo ng istruktura ng China, pagbasak ng mga bahura, panilimasang malalaking kabibi at iba pang ilegal na aktibidad sa West Philippine Sea, nagdulot na ng 12,000 hektaryang pinsala sa ating teritoryo, ayon sa Climate Change Commission ng Pilipinas. More than 8,000 of which is attributable to the activities of China and also with activities of Vietnam specifically. Ang Pilipinas po wala pa ho siguro doon sa 1,000 or even 500 hectares of which. Grabe. But insofar as the cost, really unimaginable, irreparable. Kung magpapatuloy ito, babala ng komisyon, posibleng lumawak pa ang pinsala sa West Philippine Sea. Hindi lamang anya ito banta sa food security ng Pilipinas, kundi pati sa iba pang bahagi ng mundo. O di ba? Food security, national issue 'yan. 'Di ba? Yung mga pro-China wala silang pakialam diyan mga tol. No? Lagi nilang inililihis yung issue sa kung mga wala namang kakwenta-kwentang mga bagay, 'di ba? Yung isang media outlet, yung SM, 'di ba? Mas ano sila mas naka-focus, sa bagay, yun ang may-ari 'Di ba yung son of God nila? O pagdating dito ang sinasabi nila nililis lang daw ng gobyerno ang balita sa totoong issue na hindi daw nila masolusyunan tulad ng problema sa mahal na mga bilihin, mahal ng mga pangunahing bilihin, baba ng sweldo, 'di ba? Noon pa naman problema 'yan 'Di ba kahit naman panahon na ni Noynoy, panahon ni Digong, problema na ng mga Pilipino 'yan Nasolusyonan ba nila? Hindi naman, 'di ba? Kasi kailangan nga natin mga tol ng resources talaga. Imagine mo kung mapapasa atin talaga ng tuluyan itong West Philippine Sea at mamimina natin yung langis dyan. Hindi ba ikakayaman ng Pilipinas yan? O ba't hindi na lang magkaisa ang bawat Pilipino? Na ba? Pag ipaglaban natin yung West Philippine Sea, kunin natin lahat ng suportang makukuha natin sa iba't ibang mga bansa para umatras ang China. At kapag nangyari yon, madidrill natin yung langis dyan. O di ba? Pwede tayo maging exporter pa ng langis o mga tol. Di ba ikakayaman ng ekonomiya natin yun, ikakayaman ng Pilipinas? Problema mga tol, hinihila nila pababa Kung ano-anong ginagawa nila, tingnan mo, yung West Philippine Sea nasisira na, sinisira na mga dayuhan mga tol. Grabe, tindi. Food security mga tol, kasi kapag nasira yung mga bahura dyan, yung mga corals na tirahan ng mga isda, saan pa mga isda dyan? Syempre, lilipat na ng ibang lugar yan, hindi na mananatili yan dyan. Kumbaga isang jungle, forest,
na susunugin mo, aalisan lahat ng mga hayop dun. Diba? O eto, mag-aalisan lahat ng mga isda dyan, food security natin maapektuhan mga tol. 1/3 of the marine biodiversity of the Philippines is located in the West Philippine Sea. And that is why 1/3 of our food security insofar as marine food is concerned ay nandyan sa West Philippine Sea. Ito po yung pangitlugan ng mga isda. Dito lumalaki yung mga isda. At yung mga isdang yan na hindi naman mananatili lang sa Pilipinas. Yan ay tutungo sa buong rehiyon. Kapag dinurog natin yan at winasak natin, hindi lamang ang Pilipinas ang magkakaroon ng problema, kung hindi ang buong rehiyon o ang buong mundo. O diba? At pag nangyari yun mga tol, yun talaga magkakagera. Yun talaga mangyayari doon mga tol. Isipin mo to, sige alisin muna natin ng gera. Halimbawa mawala mga isda dyan, wala na mahuhuli yung mga mangingisda natin mga tol. Wala na tayo mabibiling isda, kundi mag-i-import na tayo ngayon ng isda mga tol. Diba? At lalong mamahal yung mga bilihin. Ultimo galunggong mga tol. Ngayon nga mahal na galunggong eh. Diba? Pero sabi mo ano ba yung pinakamura kayang bilhin ng mga ng mga maralitang Pilipino? Magmamahal na yun lahat mga tol kasi ini-import na natin lahat. Diba? Samahan mo pa ng korupsyon. Di ba national issue yan para doon sa mga pro-China? Sabagay yung mga pro-China naman, yung mga nagpapapaniwala sa kanila, yung mga matataas na politiko na mga pro-China na pinapaniwala yung mga maralitang Pilipino na walang kaalam-alam, di ba? Mga mayayaman naman yun eh. Kayang-kaya naman nilang bumili ng mga mamahaling pagkain eh. Samantalang yung masang Pinoy na pinapapaniwala nila sa mga propaganda nila, yun ang maaapektuhan, yun ang maiiwan. Dahil pinapapaniwala nila, hindi natin laban yan sa West Philippine Sea. Diba? Ginagawa lang tayong pawn ng US. Diba? Grabe talaga. Sa kabila ng tahasang pangaangkin ng China sa ating teritoryo, ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pagtindig sa karapatan sa West Philippine Sea. Gaya na lamang ng transparency campaign ng PCG na itinuturing na matagumpay ng ahensya. Isinasama ng PCG ang mga mamamahayag sa resupply mission at iba pang operasyon sa West Philippine Sea. Layo nitong maimulat ang kamalayan ng mga Pilipino at ng buong mundo sa tunay na kalagayan sa West Philippine Sea na alinsunod sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tama. Ito kasi kailangan natin gawin talaga eh. Para mas mabilis tayo makakuha ng suporta at para mas makakuha tayo ng simpatsya, kailangan natin i-expose talaga lahat ng mga kahayupan ng Chekwan to mga tol. Lahat ng pagkaganid na ginagawa nila. Kaya tama talaga yung inisyatibo ng PCG. Diba? Every time we publicize the illegal presence of the Chinese maritime militia that are swarming within our exclusive economic zone, the Chinese government, a few days after it's publicized, they will eventually leave. Based on the recent survey, more Filipinos now. Diba? Kapag katapos daw na ilabas yung mga video, umaalis daw yung mga Chinese. O diba? Malaking tulong mga tol. Takot din sila. Ay nako, kailangan talaga natin ituloy-tuloy yan. Publicized, they will eventually leave. Based on the recent survey, more Filipinos now are aware of what's happening in the West Philippine Sea. Tama. And more than 80% Filipinos are supportive with our efforts in responding to China threat in the West Philippine Sea. Mga tagasunod na lang nila Digong ang rito, ang wala pa ring pakialam mga kapatid, no. Mga tagasunod na lang ni Digong yan, mga naniniwala kay Roque, naniniwala sa Duterte, mga tol, ang mga tagasunod, mga sumusuporta pa rin sa China. More countries are extending security cooperation. More countries are pledging their support for the modernization of the armed forces of the Philippines and even the capability building of the Philippine Coast Guard. Again, that second objective was also attained. Iginit ang PCG na hindi kinakailangan gumamit ang Pilipinas ng lahas para bigyan diin ang karapatan sa West Philippine Sea na bahagi ng exclusive economic zone ng ating bansa. Nanindigan itong igigiit ang maritime safety at international law. Batay sa 2016 arbitral ruling, nagsasabi na atin ang West Philippine Sea. Sa ngayon ay may advanced satellite na ginagamit ang PCG sa pagmomonitor sa ating teritoryo para sa pagpapaigting sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Binavalidate na ng PCG ang report na umano'y paglapit ng ilang barko ng China sa Pag-asa Island. Yan no, illegal yan mga tol, yung ginagawa ng China yan, lumalapit mismo sa mga isla natin. Nagdulot
umano ng pagkabahala ng mga residente sa lugar. Ngayon, Nagkagulo mga residente sa barangay Pag-asa, Kalayaan Island. Dumaan malapit sa barangay yung barko ng Chinese. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Well, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang to na napanood natin? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa baba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin at opinion. So maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.